May nga po, let us all pray. Among may gugmaon nga Dios, Amahan, ang imong yung pulong, nagaingon, nagmando ka namo tanan sa imong katawan, ikaw higugmaon sa tibok namong kasing-kasing, kalag, hunahuna og kusog, pan sa realidad, Ginoong Dios, dili gani namo mabuhat, mula imong grasya o panabang, O Lord. Gampo men ning taknaang ta magdugang ka sa mong gugma dinha kanimo aron o Dios ang imong mga katawhan muuswag sa pag higugma diha kanimo kay tungod angayan jud ka higugmaon sa tibok namong kasing-kasing na una, Lord, kusog kalag. So Lord, hamngyo mi padaan ka ning hapuna, maghinlo ka namo sa among mga kalapasan sa mga panahon nga wala gyud ka namo mahigugma, O Lord, glapas sa imong mga mando. Nang hangin pod mi sa imong kaluoy grasya nga imong kaming hinluan ning hapuna sa dugo ni Kristo, sa among pagpadayon sa pagduol kanimo, sa pagsimba dina kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat kaayo mi kang Ginoong Kristo nga hingpit kami mahinluan tungod sa iyang sakripisyo ug dugo. Salamat nga kami na isig uli dinha kanimo. Padayon mi dangop kanimo Amahan nga imo kaming kaluy-an, di minimo pasagdan sa among panimbaho na pod karong hapuna. Gampo mi sa imong panalangin na pod sa imong balaang espiritu nga magiya kanamo, hatag kanamo pagsabot sa imong pulong amo kaning tumanon. Hinaot gikan sa among pagpamalandong na pod sa Salmo 119 adto sa padayon na pod sa kang Pastor Christy sa pag tudlo sa imong mga pulong. Ayo migbiyahe, O Lord, sa among kagulingong una-una nga di kasabot sa mga espirituanong butang. Pray for your Holy Spirit to accompany as we study and read your word and protect us from the devil nga dili na sakmiton sa kaaway, O Diyos. Hinaot ipatik ninimo sa mga una o kasing-kasing, di nimo bulag kaya may kasing-kasing amo ning higugmaon. Alang sa imong himaya, Ginoong Diyos, alang sa kayuhan sa imong iglesia, mao ni among pagampo ug pagpasalamat di lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salmo 109 padayon ta. Niata karon sa verse 153, verse 153 of Psalm 119. Itong pamalandungan ang verse 153 ngadto sa 160. Let us now read the word of the living God. Look upon my affliction and rescue me, for I do not forget your law. Plead my cause and redeem me. Revive me according to your word. Salvation is far from the wicked, for they do not seek your statutes. Great are your mercies, O Lord. Revive me according to your ordinances. Many are my persecutors and my adversaries, yet I do not turn aside from your testimonies. I behold the treacherous and loathe them, because they do not keep your word. Consider how I love your precepts. Revive me, O Lord, according to your loving kindness. The sum of your word is truth, and every one of your righteous ordinances is everlasting. Iniya to nakita na pod ang salmista, no? Nagantos tungod sa iyang daghang kaaway. We read in verse 157, says, many are my persecutors and my adversaries. Nagantos si David, ang salmista, tungod sa mga lutos ug siyang daghang mga kaaway. Tungod niini, nanginanglan siya tabang. Wala siya nagsalig sa iyang kagulingon, wala siya nagsalig sa tao, nagsalig sa Dios nga mao'y giila nga moray makatubos niya sa iyang pait nga kahimtang. Ug dinhi atong nakita
he called upon the Lord. Verse 153, look upon my affliction and rescue me. Verse 154, plead my cause and redeem me. So wakit siya giila no nga makasulbad siyang kahimtang nga pait nga gilutos siya og no gaanto siya sa mga gidalang sakit sa iyang mga kaaway kundi sa Diyos lamang. And he looked upon him alone to rescue him. Look upon my affliction and rescue me. Plead my cause and redeem me. Doon na tayo makitang mga argumento, mga punto nga nganong nisalig or nisik ang salmista sa Dios ug tabang ug sigurado siyang tabangon siya. Naglaom siya nga tabangan siya, tubagon siya. Nato makita din ang iyang argumento nga why he seek God's salvation and rescue with confidence. No? Ito makita sa verse 153b, ingon siya, for I do not forget your law. Wa gyud niya kalimti ang mga balaod sa Dios. Ug sa verse 159 verse A ato makita nga iyang gihigugma ang mga precepts sa Dios. Consider sa morning sa kapunto nga iyang gi-argue sa Dios nga anong kinahanglan siya luwason niya ug tubugon iyang panghangyo. No? Kay nagpadayon sa nga nagpabilin matinud-anon sa pagtuman sa mga balaod sa Dios. Wa niya nilapasa, wa niya gi-grieve ang Dios pinagi sa pag-disobey sa iyang mga sugo. Kaduha nga punto nga ito makita din nga na siya confidence that his Lord will answer him is because that ang mga daotan, no? Di gyud niya luwason katong mga daotan nga wala nagtuman sa iyang mga balaod. Verse 155, salvation is far from the wicked, for they do not seek your statutes. Sure gud siya nga ang Dios nga iyang gilagaran gisaligan luwason niya siya, no? Di gito niya luwason tong mga tao nga nagpabilin nga naglapas sa iyang mga sugo, mga daotang tao wala magila sa balaan nga Dios. So mo nang ikaduha nga punto, no, nga dili lang ang kaluwasan layo dito sa mga daotang tao nga naglapas sa mando sa Dios, kundi siya mismo, no, gikasilagan niya, wala niya gi-approve ning mga gibuhat sa mga tao nga mga daotan nga naglapas sa sugo sa Dios. Ito makita na sa verse 158, I behold the treacherous and loathe them because they do not keep your word. No, gikasilagan gyud niya ang mga daotang tao kay wa gani lagi tuman ang sugo sa Dios, ang mga pulong sa Dios, no? Wala siya ni approve ana nga ang Dios nga angayan nga i-honor pinaagi sa pagtuman siyang balaod, no? Siya gana makakita ng iya ganang kasilagan nga nay tao nga dili mo honor sa Dios nga hingpit nga angayan simbahon og yukbuan og dili i-disobey ang iyang mga precepts, no? Iya nang gi-hate usab wa siya ni approve ana. So mo nang ikaduhan yang nga punto nga iyang gi-argue sa Ginoo. Katulo atong makita nga punto nga iyang gi-argue sa Ginoo aron dunggon sa siyang mga pagkampo is that God is great in His mercies og sa iyang mga loving kindness. We see that in verse 156a, ingon din great are your mercies, O Lord, revive me according to your ordinances. Ato pong makita din sa verse 159b, revive me, O Lord, according to your loving kindness. So nagsalig siya sa pagkadako nga maluluyon sa iyang Dios. Dios nga way paglubad, Dios nga puno sa
gugmang pagway gugmang kaluoy. His loving kindness and His mercies are great. So diha siya ni dangop, diha siya ni salig nga dunggon sa Dios sa iyang kahimtang pait, no, nga gaanto siya, puno siya sa afflictions. So sa iyang paghangyo, no, nga i-rescue siya, i-save siya sa iyang kahimtang, nag-ampo po siya pag-revive, no? Revive me according to your ordinances. Ingon din ni sa 156b ug sa 154b. Revive me according to your word, no? Samtang gapaabot pa siya sa kaluwasan nga gisaad sa Dios sa iyang mga katawhan, no? Nag-antos pa na, no? Di man sometimes na or often dili din tubagon sa Ginoo ang atong mga tubag. So naanay ang panahon nga mag-antos ta, no, nga mura na tag makuyapan. So manang dinhi isang salmista naghangyo nga i-revive siya according to His word, according to His promises, no. Kay weak gyud ang tao, di gyud ta kung wala di ta grasyan sa Ginoo, di ta mga grasya nga makalahutay ta aning mga afflictions, mga troubles, mga persecutions. Mo faint ta, no, makuyapan tas kalisod kasakit nga atong gisinati sa, no, nang hangyo gid siya nga i-revive siya to quicken him aron di siya maluya o makuyapan. Dinhi sa katapusan atong makita sa verse 160, no, nga ang salmista na comfort siyang kagulingon yun sa waylain, hindi sa pulong sa Dios nga mao yung kamatuoran ug ang iyang mga matarong nga kamatuoran ug mga pulong kani naglungtad sa way katapusan. The sum of your word is truth, and every one of your righteous ordinances is everlasting. Salig kay ang pulong ra gyud sa Dios may kamatuoran ug nanglugtan ni sa way katapusan. Even before pa sa sugod nga ang Dios nag-reveal sa iyang mga pulong sa iyang iglesia, mao ra gyud ni gibarugan sa iglesia sukad pa sa una hantod karon. This is the rock that the Church of Christ is standing upon, no. Guni naghatag og kalig-on nato paglahutay kay it's proven and tested by time, by all the people of God, by all the churches of God sa tanang panahon gikan sa sugod hantod karon. Sa munang masaligon pod ang salmista sa pulong sa Dios nga mga kamatuoran ug naglungtad sa way katapusan. Busa, no, magmadasig ta sa pagtawag sa Dios sa panahon sa trouble ug mga kasakit, di ta maluya, mulaom ta sa iyang tabang ug naayang pulong nga nagsalig hatag nitog kadasig samtang magpaabot sa iyang tabang. Hinaot, no, kaning atong pamalandong dili ta malimot sa mga saad sa iyang mga pulong. Hinaot magbagting kining mga kamatuoran sa atong mga una-una sa panahon sa trouble, labi na sa pulong sa atong makita sa Salmo 50 versikulo 15. Psalm 50:15 nagaingon, call upon me in the day of trouble, I shall rescue you and you will honor me. So, hasta pod ang nag-ingon ang Dios diha nga tawag kamo kanako sa panahon sa kalisod, no, kay iya gyud tang tabangan. Dayon nagsalig siya na. Dayon ato kalimtang ang Philippians chapter 4 verse 6 nagaingon, be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be known to God. So atong isugid atong mga request, atong mga supplication, atong mga trouble dito sa Dios aron tabangan kaniya. Kay andam sa mo tabang kanato. Not because nga nakatuman tatanan sa iyang balaod perfectly, no? But because naatay manluluwas nga si Ginoong si Kristo, di gyud nato nakalimtan may atong tigpataliwala or mediator. God will answer our prayers because of Jesus
who perfectly obeyed the law for us, no? Siya gyud atong manuluwas ug dunggon sa amahan atong mga pag-ampo tungod lamang kang Ginoong Hesukristo. So muna ang atong pagpamalandong ron sa Salmo 119. Hinaot panalanginan sa Ginoong iyang mga pulong.